Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang nakakagimbal na balita ang kumalat matapos ngang isinugod si Kuting sa hospital matapos atakihin sa puso. Ayon sa mga ulat, bigla na lamang bumagsak si Kuting sa gitna ng isang pagtitipon at agad na itakbo sa pinakamalapit na hospital. Agad na lumuluha si Leslie Satanas nang makarating ang balita na humahagulgol at nananalangin para sa kaligtasan ni Kuting sa harap ng malubhang kondisyon neto. Sa kasalukuyan, nasa masusing pag-aalaga ng mga doktor si Kuting at patuloy na inoobserbahan ang kanyang kalagayan. Maraming mga kaibigan at kamag-anak ang nagpadala ng mensahe ng suporta at dasal para sa mabilis niyang paggaling. Si Lisa Tanas, nasa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, kamakailan ay nananatiling nasa tabi ni Kuting nang nasa ospital, nagpakita ng kanyang pag-aalala at pagmamahal. Ngunit kung makikita natin, ang kondisyon ni Kuting ng Norte ay mas lalo pang lumalala. Banat nga ng maraming netizen na karma is real dahil nga inatake si Kuting ng Norte na ito sa malubhang sakit sa puso ay hindi na nga raw ito nararapat na mamuno dahil sa lahat ng kanyang mga kabalbalam na ginagawa sa bansa natin ay siya na mismo ang kumukuha neto at karma is real, ika nga. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Alam nyo, just forget about the survey, lahat ng survey. Okay? Kasi most of them are bayad survey. Okay? So ngayon, kung titignan nyo, pumunta kayo sa mainstream media, sa website ni Bangag o sa kanyang page, makikita mo ang tao pinagtatawanan na siya. Okay? Pinagtatawanan na si Bangag, si Lisa Tanas, na ngayon, yung Halloween ngayon dyan sa Pilipinas, ay kahapon pala, yung costume niya, actually, yung itsura niya, talagang halimaw, yan dapat ang costume niya. Hindi na kailangan ng costume. Dahil mas mahalimaw pa siya sa costume na kanyang suot-suot. So ngayon mga kababayan, sinabi ko na nga sa inyo to kahapon, na talagang natataranta ang mga Bangag sa Malacanang dahil nga bagsak ang trust rating ni Bangag. At meron silang sariling survey sa loob. Diba? Silang nagkukonduct ng sarili nilang survey behind the scene. Kumbaga, pinupulsuhan nila ang taong bayan. Kaso talagang sukang-suka ang taong bayan sa kanila. Kaya naman ay sabi ko nga, according to our source, na nag-advise itong si Mori na kung saan pinapasakan yung bunganga ng kanilang mga trolls. pinapasakan yung mga bunganga muna ni Tambalusos, ni Lisa Tanas, at yung kanya mga putatsing na trolls o mga kawatan na mga walang dignidad, na mga dugyot o the lowest level, 7 feet below the ground ang kadugyutan. Kaya pinatatahimik muna. Kaya sabi ko nga sa inyo, sila ngayon ang nagbakbakan ang mga buwaka ng ina. Pero unahin na muna natin si Colonel Grijaldo. I believe na iulat na ito ng ating mga ibang palanggang vloggers. Kahapon pa to eh. Dapat pag-usapan namin Attorney Glenn yung kaso lang hindi nakalimutan na namin pag-usapan ito. Ako, imagine nyo mga kababayan, kung hindi loser to the lowest level, itong mga buwaka ng Ginemes na Huwad Committee, na nakita ninyo na umikot ang kanilang mga tumbong, lalo na si Fernandez at si Abante, si Boy Dila Abante, na akala mo mukhang nang titira talaga ng mga itsura niya. Mukhang tumitira ng mga walang kalaban-laban ng mga babae yung itsura niya eh. Pastor ba naman, padila-dila. But anyway, so dahil nga dun sa expose o sworn statement ni Colonel Grijaldo, for sure, all of you guys, alam nyo na yon na siya ay inimpluwensyahan, inudyukan ni Fernandez at nitong si Abante, at ando doon yung may dalawang abogado and si Garma at iba pang mga taong
naka-witness dyan sa CCTV bago pumasok at lumabas, di ba, na gustong panghimasukan o gustong turuan si Colonel Grijaldo na ito, mag-agree ka dito na talagang mayroong reward system sa Davao, i-agree mo to, yung gawagawang script ni Garma. Okay, so clear na tayo dyan na nag-voice out itong o nagpatotoo itong si Colonel Grijaldo. Ngayon mga kababayan, alam mo, I'm just ano ba to? Itong mag-subpoena na to. Okay. So itong subpoena na to, ito hawak ko, may nag-post na nito. Ayan, nakita niyo yung subpoena na yan, sinendo sa akin kahapon. Alright? Ayan, so basahin ko na lang. So ano tong subpoena na ito? Greetings. Anong date mo na tingnan natin? Anong date? What date ito? Alright. Oh, seal this 18th day of October 2024. So actually pala, lingid sa ating kaalaman, after that hearing noong September pa lang, 'di ba 'yan ang sinasabi ni Colonel Grijaldo na pumunta siya doon sa ano na 'yon, sa Huwad Committee na 'yon. So anyway, nung pa lang tumatanggi na siya na ayaw niyang mag-agree sa mga pinaggagawa sa kanya na pag-force or pag-udyok sa kanya ng mga huwad o mga tuwad na nasa committee ng mga demonyo, ay pinadalan siya ng subpoena. Alright? Ayan, Mr. Hector Grijaldo Jr. Greetings, sabi ba dito mga inayupak na to? Galing to sa NBI. Under and by virtue of the authority vested in me, Republic Act Number 157 as amended by Republic Act Number 10867, you are hereby commanded to be and appear in the office of Organized and Transnational Crimes Division, 6th floor, National Bureau of Investigation, Okay? Then, at 10 a.m., October, 10 a.m. on the 8th of November 2024. Itong coming na November. Then, sabi dito, and there to give your evidence in a certain investigation to be held at the time and place conducted by the undersigned regarding investigation being conducted surrounding the alleged murder of former PCSO Board Secretary Attorney Wesley Aguilar Barayuga on pinag-usapan din sa Huwad Committee on September 20, failed not under the penalty of the law, witnessed by hand, October 18, Okay, ano yung nabigyan na ano natin information? Itong paggugurgor o pagpapatawag, okay, ni ano nito ng NBI na to, ito po ay orchestrated lahat ni Tambaloslos, ni Bangag, ng mga Huwad Committee para pigain o hanapan, okay, ang marching order ng mga inayupak na to. Actually, Colonel Grijaldo, nakikinig ka. Okay? Hindi lang yung particular na issue na yan. Hahanapan siya since na siya ay naging police. Okay? Since simula siya ay naging, pinaka-lower rank nung pumasok siya 30 years ago, ang instruction ni Butod, ni Lisa Tanas, ni Tambalos na siya, mga inayupak na at si Bangag, ay kontrolin, okay, si Grijaldo para bumaliktad at bawiin yung kanyang mga testamento. At anong gagawin? Anong kapalit? Hanapan siya ng butas. Simula nung siya naging pulis, let's say yung mga operation, di ba? Gagawa sila ng paraan na kung ano man yung mga operations in the past, ay gahanapan ng butas na mayroong negligence o mayroong participation or anything na fabricated against kay Colonel Grijaldo. Magpapabricate sila ng crime. Ayan, Miss Marlica, ito, nabasa ko lang Okay? Inuutos po dito sa bahay ng mga ahas. Farmer puting ahas. Nahanapan ng butas si Colonel Grijaldo para ipakita sa mga kapulisan na magsasalita na ito rin ang mangyayari sa kanila. Katulad kay Grijaldo, kapag sila ay nagsalita o nagbigay ng sworn statement sa mga anumang hearing, katulad
Katulad po yung nangyari sa Senate hearing noong nag-expose o nag-expose si Colonel Grijaldo. Ito po ang message ng Malacanang. So, ang message dito ay again, mag-fabricate ng crime, i-cover up para i-divert ang attention talaga, ay divert ang attention ng taong bayan kay Sara, kay Duterte, sa lahat ng mga kritiko. Ulitin natin, ang fabricated crime, si Lisa Tanas po ang magaling dyan. She's good at that. Diba? Narinig nyo yung Halloween niyang video. Si Lisa Tanas, magaling mag-fabricate ng crime, which is ginawa nila kay distressed mother na pinakidnap ang dalawang anak sa Turkey. Kaya ngayon, Colonel Grijaldo, humanda-handa ka na. At yung mga kasamahan mo, dahil lahat ng aayon sa mga Duterte with regards dun sa ano na yon, sa war on drugs, kahit na totoo ang inyong sasabihin, nakitang-kita nyo naman, dahil inamin naman ni Fernandez at ni D-Boy Dila na talagang pinatawag nila at kinausap nila si Colonel Grijaldo. By the way, so ang target nila, ayan ma'am, grabe na talaga dito, talamak na po, nakakaawa din yung ating mga pulis. Sabi yan, nakakaawa din po yung ating mga pulis na matitino. Sabi ganon. Mayroon nga po dito PSG na, sabi niya, ma'am, mayroon nga po itong isang PSG na nagsabi na kilala niya si Sir Grijaldo. Napakamaayos po yan na pulis. Ayun. Sabi, napakaayos po yan na pulis at grabe po walang magawa yung mga PSG dito. Sana po talagang mag-aklas na yung taong bayan, mag-speak update po katulad ng sinasabi ninyo. Okay, so yan. So ngayon mga palangga, okay, ang intention nila para matakot ang mga kapulisan o yung mga men and women in uniform. So ano tong sinisenyalis sa inyo? Ano tong binibigay na mensahe, di ba? Nakakababa ng inyong moral o ang ginagawa sa inyo ng bangag ay gusto nilang maging duwag kayo. Kaya nga itong puting ahas natin ang sabi, ma'am, mukhang may malaking bakbakan na magaganap. I don't know, I don't want to be specific, but may darating na bakbakan, I don't know, literal na bakbakan or bakbakan ng mga pananalita and everything. Kasi apektado, Miss Maharlika, apektado na po talaga kami dito. Wala lang po kasi kaming magawa, ma'am, nabubusalan lahat. Kaya nakakaawa po yung mga pulis katulad ni Colonel Grijaldo, okay, na pinapahanapan ng butas. Okay? Nagpagawa ng fabricated crime dahil lang po sa kanyang testimonya sa Senado. Dahil lang po sa kanyang testimonya sa Senado at nagsabi lamang siya ng katotohanan. Ayan. Okay? Basahin pa natin. So, okay. So nakita natin ito mga babayan, gustong sabihin ni Butod, ni Bangag, na kayong mga pulis kayo, whether you are Colonel, General o mataas, kayang pisain ang itlog nyo. Okay? Kaya magising na kayo. Sabi nga dito, nasa loob mismo ng Malacanang, ang ating mga puting ahas, ito ay message ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. na kisihoda, ikaw ay general o whatever, sa ngalan ng salapi, kung mabibili ka nila, pipisain nila yung itlog ninyo. Kung talagang matapang kayo, dapat hindi kayo pumapayag na pipisatin ang itlog ninyo gamit ang perang ng bayan. Dahil kung kayo ay lahat kayo dyan, PSG o mga kapulisan, kung kayo ay manindigan laban sa mga demonyo, you guys, kayo ay mabubuhay ng tama, ng decente na may dignidad, kasama ang inyong pamilya, na gamit ang inyong pinagpawisan na pera, trabaho, and retirement. And the intention na gagawin kay Mr. Grijaldo o kay Colonel Grijaldo ay para ma-forfeit ang kanyang benepisyo. How sad for the family, not only for Colonel Grijaldo, sa inyo pang mga kapulisan, sa iba pang mga general, sa ibang mga kernel o sino pa man, men and women, Navy, military, police, whatsoever, di ba? Na
basta-basta na lang kayong tatakuti ng mga putang inang bangag na ito ni Lisa Tanas na yung si Bangag Jr. ay authenticated addictus benedictus. Pababayaan nyo na lang bang mapababa ang inyong mga moral katulad na lamang niyang kay Colonel Grijaldo at iba pang mga kapulisan? Alam nyo, lahat ng nandiyan ngayon sa gobyerno ni Bangag na mas may binigyan kayo ng dignidad ni Duterte. Pero ngayon, anong ginagawa sa inyo? Hindi ba kayo nahiya? 15 trillion ang ating utang now ng Pilipino. Di ba? Ngayon, sa panahon ni Bangag, ilang infrastructure projects ang pinatayo sa inyo. Kayo kasama dito, mga kapulisan. Lahat kayo. Kahit lahat kayong Pilipino. But I'm just talking to you. Uniform personnel. Di ba? Yang baha na yan. Yang dilubyo na yan. Tapos ngayon, pabababain ni Lisa Tanas, ni Bangag ang inyong mga moral gamit sa laksakan kayo ng pera para hindi na kayo magsalita ng katotohanan. Remember, anong sabi ni Abante? Oh, may 4 na taon ka pa pala o pwede ka pa maging general. Di ba? Pinag-usapan namin ni Atty. Glenchong yan. So it's like telling him na sumunod ka na sa gusto namin. O pwede ka mang general kapag umayon ka sa aming kasinungalingan. Na ipin down, na idiin si Pangulong Duterte. Okay? Ipin down ng ipin down. Kaya nga, di ba, kahit anong pin down, mga kababayan, ang ginagawa, kahit anong cover up, ang ginagawa ng gobyerno, napipin down ba ang mga Duterte? Hindi. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, Atty. Glenchong, kasama ko kagabi, pinag-usapan namin yan, na pag sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay gumurgur, di ba sinasabi ni Duterte, ulihin nyo na ako, parang ang tagal na akong gumugurdur ng tao. Di ba may mga ganong eksena si Pangulong Duterte? Sinabi nga ni Atty. Glenchong dyan na sa korte, hindi po pwede nagsabi ka lang, pumatay ka ng 1,000,000, 100,000, makukonvict ka na. Diba? Kailangan nasaan yung ginurgur mo. And hindi pwedeng si Dilima at si Ontiveros ang magrereklamo niyan palangga. Ang dapat nagrereklamo niyan ang biktima. And even, ngayon, di ba, mayroong binalita ang Net25. Net25, di ba, INC yan. Binalita nila na nakita sa CCTV si Trillanes na nandoon sa opisina ng mga chairman ng mga committee, mga kababayan, doon sa Huwadcom. I believe ipapakita ng Net25 ang kanilang video, yung kanilang mga pasabog, maybe later or tomorrow. Pero nabanggit nila, I don't think magsasalta ang mga host doon kung wala silang pinanghawan. Ang sinabi nila doon, na namataan si Trillanes na pakalat-kalat at hindi lang pakalat-kalat, nasa opisina ng Huwad Committee Chair, person and chairman. Okay, babalikan ko lang yung sinabi ko sa inyo. Ito, from the Puting Ahas. Oops. I told you November, okay, I think November 18. Right. November 18, naalala nyo ating pasabog. November 18, 2023, ang title ng ating vlog, Oplan, Eliminate the Enemies. Okay? Anong sinabi dito ng ating Puting Ahas? Ipinatutupad na ng Malacanang ang Oplan, Eliminate the Enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ng lahat ng sangay na gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos 2022-2028 to 2028, Tambalos dos Romualdez 2028-2024, at Charis 2034 to 2040. Even before this Puting Ahas, sinabi ko na yan sa inyo first quarter of the year. Ngayon, ano ang kanilang sequence? November 18 to. This is prior to that, yung pagkalas ni Inday sa pag-resign niya sa Department of Education. Pero titignan ninyo kung kailan nagkamali ang ating mga informante. Ang sabi dito, November 18, gibain si Vice President Inday Sara gamit ang confidential fund issue. Nagkamali. Sabi niya dito, ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si VP Sara? Wala. Okay? Marami na nagpaliwanag na
hinaharap na ng Office of the Vice President yung mga gawa-gawang reklamo sa kanila laban ng mga makakaliwang grupo. Sinasagot nila sa Korte Suprema. Walang maipakita na ang opisina ni Inday Sara ay naglustay ng 125 million sa narrative na gustong ipakalat ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Tambalusos para sirain si Inday Sara at ang mga Duterte para kamuhian sila ng taong bayan. Failed. Okay? Bakit? Again, balikan natin ang nakaraang Senate hearing na naging rockstar si Pangulong Duterte. Okay. Now, continue natin to noong November 18. Ang sabi natin po ng nag-request lang naman si Inday sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag at nagbigay ng direktiba na hanapan ng bondo at bigyang daan ang request ni Inday Sara. Sino tong puting ahas natin dito? Nasa Malacanang to, kaya alam niya yung mga pangyayari, sinishare sa inyo. So malinaw na ang source of funding ay ang Office of the President na siya rin ang nag-approve ng request na maaari namang i-deny o i-disapprove kung merong batas na malabag kung ito ay unconstitutional. Ulitin natin, ang nagbigay ng confidential fund kay Inday Sara na yan ang gustong tirahin nila ay si Bangag. Siya ang nag-approve. So yun ay ginamit nila kay Inday Sara, patuloy na ibabagsak. Pero hindi nga sila nagwagi, di ba? Nag-backfire nga sa kanila lahat. So you know that already. Okay, ano yung operation nila? Okay? Sabi pa nga dito, si Sara lang ang pinapalabas na meron umanong paglabag sa batas. Subalit ang katotohanan, nagmula ang pahintulot at pagbibigay ng pondo mula kay Bangag na bilang Pangulo ay siya ring #1 enforcer of all laws of the land. Sabi nga dito ni Palangga, ngayon kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Right? Si Bangag, singot, Diputang Marcos ang nagbigay ng pondo kay Sara. Pero bakit si Inday Sara ang dinidiin nila since nung last year? Kasi nga, plan, di ba? Eliminate enemies. Now, tuloy natin. Okay? Sabi nga dito ng ating Palangga, ang abogado to si Palangga, sabi niya, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Maliban na lamang kung nas-set up si Inday Sara ni Bangag at pinainan ng kaso tulad ng inaakusa kay Sara ngayon. Ito, November pa. So nakita nyo, alangan naman itong nagsulat ito ay meron siyang bolang kristal. Walang nakakakita ng future, pero kapag narinig mo, pag nasa loob ka mismo sa Malacanang at narinig mo ang plano ni Bangag para ipatumba ang mga Duterte at mga kritiko, hindi bolang kristal yun, factual yun mga kababayan. And now, ang sabi dito, patahimikin si Digong. Okay? Gagamitin. Ito, listen, kasi dito yung pangalan ni Trillanes. Remember? Nag-ulat ang Net25 few hours ago o one day ago, tignan nyo dyan sa kanilang website, blog, ay sa YouTube, na si Trillanes ay paikot-ikot at nasa opisina ng mga chair ng committee ng Huwad Committee na yon. So sabi dito, November of 2023, gagamitin ni Bangag at Tambaluslos si Bonjing Rimulya para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga sa umano ay paggugurgur sa karamihan or genocide niyo na naganap noong panahon ni PRRD bunsod ng war on drugs. Okay, sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si PRRD sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos Lisa Tambalos administration. So ginagawa nila to, yun yung playbook nila. Para matakot tayo, para ginagawa nila sa akin, sa inyo, na magpapabricate ng crime, kakasuhan and everything. Pero hindi tayo nagpapakabog sa kanila dahil ang alindog natin hanggang sa huling hininga lalaban sa kaputahan ni Lisa Tanas. Diba? Yung buwaka ng inang kidnapper na yan, hindi yan magwawagi. At kayo dapat ay kumilos. Yung halimaw na yan, halimaw, kidnapper, snatcher, lahat na, nang-snatch ng bata, nang-hindap ng bata, dapat nyo nang wakasan. Pero kung kayong men and women in uniform na patuloy talagang nagpapasungal-ngal ng kakarampot na barya at pinipiga ni Lisa Tanas na butod yung mga itlog ninyo, again, that is your choice. But back in 2023,
Ito na yung sinabi ko sa inyo. Bahagi ng playbook ng drama ni Bangag, ni Tambaluslos, ang pagpapalaya kay Dilima. November to, paglaya ni Dilima upang gamitin bilang tagausig ni PRRD, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa ngang advisor to the president or special envoy. Pero ito, hindi pa nangyayari to. O we don't know. Maybe backdoor, behind the scene, hindi natin alam. Katulad ng ginagawa ni Bangag kay Michael Mann na ginawang special envoy, pero hindi niya in-announce. Walang public document, any document, walang media reports na ginawa niyang special envoy si Michael Ma. So, posible baka si Trillanes is special envoy without papers, kundi backdoor. You know? So, itong eksena to, November 23. Okay? Bahagi rin si Franz Castro sa Ngayon, nawala tayo pala nga. Hindi ba malinaw sa sikat ng araw sa inyo? Kaso,